Sa bawat sundalong naglilingkod sa bayan, may isang ina na tahimik na nagmamasid. Hanggang sa isang araw, ang tahimik na paghihintay ay napalitan ng katahimikan ng pamamaalam. Kung matatandaan, may engkwentro sa sitio Salapay Occidental, Mindoro, kung saan isang sundalo ang nasawi at isang membro ng armadong grupong NPA ang nahuli. Ngunit sa likod ng mga pangyaring ito, may isang kwentong hindi nasusukat ng ulat, hindi nakikita sa mga larawan, at hindi naririnig sa gitna ng putukan. Ito ang kwento ng isang ina. Ito ang Truth Files. Noong Marso 29, 2026, sa sitio Salapay, Barangay Monteclaro, San Jose, isang opisyal ng Philippine Army ang nag-alay ng buhay sa gitna ng tungkulin. Ako po si Arlene Buen Oyando, mother po ni Captain Dean Buen Oyando. Isa siyang napakabuting anak. Masayahin, palangiti. Nag-umpisa kasi sila sa Catholic school. Doon sila nahubog ng magagandang aral. Naging sakristan din siya noon. Kaya nung mag-college na, kasi nag-college pa siya noon bago pumasok sa PMA, nagsasakristan pa rin pag nagbabakasyon. 3 lang silang magkakapatid. Babae yung panganay, tsaka siya yung pangalawa. Yung pangatlo ay nag-aaral pa na. Nitong February kasi, nung pumunta akong Batangas, sumama siya bago graduation sa Scout Ranger course. Pinabakasyon muna sila. And then, sabi ko, pupunta akong Batangas. Sabi niya, sasama na ako, sabi. O sige, sumama ka. Kaya dinaanan ko sa Manila. Doon na kami and then pinakilala ko pa nga siya sa mga kasama ko sa meeting yan sa Batangas. Sa bawat sakripisyo ng isang sundalo, may pamilyang naiiwan. At sa bawat pamilyang iyon, may isang ina na tahimik na nagdadala ng sakit na hindi kayang ipaliwanag. Ako kasi yung tagahatid sundo niya. Kung gusto niya, Ma, bakante ka ba? Bakit? Pwede mapasundo. Yan, sinusundo. Tapos pag balik naman, pwedeng magpahatid. Hinahatid ko kung saan siya. Kung pabalik na sa trabaho, nahatid. Bilang isang ina, paano mo haharapin ang isang umaga na ang balitang darating ay hindi pagbabalik, kundi pamamaalam? Ako yung natawagan ni Battalion Commander. Busy ako ng hapon na yun. Nagtatrabaho ako. Sunday yun eh. Ako yung natawagan ni Battalion Commander. Tapos, sabi niya, ako si Batcom ni Oyando, sabi niya. Tapos, may nasabi siyang casualty. Hindi na ako nakapagsalita. Hinabol ko si Mister na palabas ng gate. Hinabol ko siya. Sandali lang, sabi ko sa kanya. Tapos binigay ko sa kanya yung cellphone ko. Siya nang sumagot. Wala talaga eh. Parang tumigil ang aking mundo. Nag-iyakan na lang kami. Napakasakit talaga. Napakasakit isipin na sa isang iglap ay mawawala na siya. Hindi ko nga alam kung anong reaction ko eh. Basta sa isip ko na lang, susundin ko na siya. Kaya bumiyahe rin kami ng gabing yon. Nadatnan na namin sa Biluna, sa morgue. Hindi na siya. Basta niyak na lang ako. Ngayon, ang inisip ko na lang, andun siya sa destino. Para at least, yun nga lang, ang
Wala nang magbabakasyon. Wala nang susunduin. Wala na rin ihahatid. Sa gitna ng iba't ibang kwento at pananaw, may isang katotohanang nananatili. May buhay na nawala at may isang ina na habang buhay na maghihintay sa anak na hindi muling makakauwi. Tibayan lang natin ang ating loob. Pagpatuloy lang ang ating buhay. Makakaya natin. Masakit man, tanggapin natin. Wala na sila. Maging proud na tayo na naging hero sila para sa ating bayan. Sa araw ng mga ina, naway maalala natin na sa bawat kapayapaang ating tinatamasa, may mga pamilyang nagbuhis ng higit pa sa kanilang makakaya. May mga anak na inalay ang kanilang buhay. At may mga ina na tahimik na nagdadala ng bigat ng sakripisyong iyon. Sa mga kabataan, makinig sa mga magulang, sa payo ng mga magulang. Huwag kayong maniniwala sa mga nanghihikayat o mga mapanlinlang na mga kilusan na sumisira sa ating lipunan. Dapat tulungan ang pamilya para mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay. Sa mga magulang, gabayan natin ang ating mga anak para hindi sila mapunta sa lihis na daan. Kailangan gabayan natin sila hanggang sa kanilang paglaki. Kung ano man ang gusto nilang marating sa buhay. Huwag lang sa negatibo na paraan. Walang ina ang gustong magpaalam sa anak na hindi muling makakauwi. Din, mahal na mahal ka namin, anak. Huwag mong isipin na napabayaan ka namin. Ikaw ang aming hero. Alam namin andyan ka na kay Lord. Magkasama na kayo. Masaya ka na. Huwag mo kaming pababayaan. Gabayan mo ang aming araw-araw na mga gawain. Mahal na mahal ka namin. Sa Kalinaw News, binibigyang halaga ang konteksto, ang mga detalye at ang boses ng mga taong direktang naapektuhan. Ito ang Truth Files.